Okay, start. Time start. Now. Yan, magandang tanghali sa ating mga kapatid. Muli, inindigan natin ang dogma ng simbahan na si Santa Maria ay ina ng Diyos, open and close parenthesis, na si Cristo. Baka mamaya kung saan na naman pumunta ito Baka mamaya pumunta sa Santissima Trinidad, pumunta sa Espiritu Santo, pumunta sa kung ano-ano, pumunta sa mga Diyos-Diyosan. Stick lang tayo sa tema para sa kaisan, gaya ng sabi ni Apostol Pablo sa 14:40 ng unang Korinto, na ganito ang ating mababasa. Datapwat gawin ninyo may karapatan at may kaisan. At isa doon sa kaisan, ayon mismo sa hula at ayon mismo sa Biblia, si Kristo ay nagkarawang tao. Himay-himayin natin ito parang isla. Malamang may hindi kumakain ng isda, hindi ko na napapanggitig kung anong sekre ito. Malamang yung dating kinaaniban na itong katugali natin. Na naayon mismo sa hula, sa 4:4 ng Galacia, sapagkat darating ang araw at oras na isusugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yung anak niyang isusugo niya? Dahil panganganak ni Santa Maria Birhen, ayon mismo sa konteksto ng 4:4 ng Galacia, napakalinaw, sa 5:20 ng unang buwan, yun ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tama? Tama. Siya lang naman nagpapamalito Ngayon, kung pabubulaanan niya yun, umalit na lang siya sa iglesia ni Manalo. Na yung Diyos na nagkatawang tao, na si Yesu Cristo, di pinanganak ni Santa Maria Birhen. Kaya, konsiderado, ayon sa Biblia, napatutunayan ko, si Santa Maria ay ina ng Diyos, at yun si Cristo ayon sa Biblia. Ngayon, sa mga paraan, si Santa Maria naging ina ng Diyos, ngayon ng Diyos ay wala namang pinagsulat. Kasi istagpilit, mabasa ng 92 ng awit, ulo-ulo ng 1, etc. Pati yung nasa unang Korinto na ang Diyos ay hindi tao. Kasi napakalinaw, sa Filipos 4:8, siya yung nakitulad sa tao na pagkamag sa Diyos. Sa paano paraan, sa disigo ng Hebreo, gumamit siya ng haking katawan. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, haing at tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin na ay inihanda mo. Sa isang salin, nang ang Diyos ay pumasok sa sanlibutan, siya ay gumamit ng haing katawan. At yung haing katawan na yun yung nasa sinapupunin ni Santa Maria, na sinabi ni Santa Maria, na ikay nagdadala ng tao, na ang nasa loob noon, sa 2:9 ng Kolosas, na ayon mismo kay Apostol Pablo, sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos ng siyang maging tao. At yung Diyos na yun, ang nakita ni Apostol Tomas sa 20:28 ng 1, Panginoon ko, Diyos ko, yan ang ibahin mo, Pastor Johan. Tingnan natin kung magigiba mo. Kung baga kung gigibahin mo yan, lalabanan mo si Apostol Juan, lalabanan mo nito, lalabanan mo si Santa Elizabeth. Gano? Napakalino sa 1:43 ng Lucas na anong nangyari ng ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. At yung subject of the sentence na Panginoon, nasa hula na, sa Webisay ng Isaiah, tatawagin makapangyari ang Diyos. Alin yung ipanganganak? Makapangyari ang Diyos. Ngayon, sino manganganak? Si Santa Maria. Hindi naman kasi pwede siya, wala naman sa ovary. Di ba rin na lang, kung magpapatransgender siya, sisirain niya yung templo ng Diyos Kristo sa Istanbul ng Korinto. Maaari mga anak siya o kaya yung transplant. Kasi alamak na yun, katunayan sa Thailand, marami din yung mga nagpapalit ng kasarian. Iba na lang kung magpapalit siya ng kasarian. Pwede siyang manganak. Pero hindi niya matututulan na ang manganak kay Kristo sa pamamagitan ng katawang tao at nang nasa loob ng pagkadyo na kasama ng Ama na ayon sa 1:26 ng Genesis sa Hebrew ay Elohim. In Hebrew 4:30, sa Hebrew interlinear ay God's plural. Nasabi ko kasi the Father, Son, and the Holy Spirit. Isinuhog ng Ama yung isa niyang persona na anak at Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng haing katawan na umasok sa sinapupunan sa Santa Maria at ipinanganak niya. At nung ipinanganak na, nangaral, nakita ng mga apostoles na hindi niya nakita. Na ano? 20:28 ng 1, Panginoon ko, Diyos ko. Ano tayo na? Madali. Tayong 25. Sabi rito, last 9 minutes. Kaya, yan ang tututulan mo. Kaya kung tututol kasi Santa Maria, ina ng Diyos, lumipat ka na sa iglesia ni Manalo, kung padoktrina na lang, gusto ka piniligan yun, hindi ka pupunta, Pastor Johan. Kasi dati kang Seventh-day Adventist, tapos ngayon, ano ka na, the way of truth. Tingnan natin kung talaga nasa katotohanan ka. Kaya lahat ng itatanong mo, yung sinabi ko, because I am under cross-examination para sa kalit. Iway pa natin. okay, tapos na ang kining affirmative siya hayag na pamatunan niya ang Maria, inahan ng Diyos. O yan, tapos i-cross-examine sa sigulator sa ligatik. Pastor, kung nagka-sigulator sa pag-cross-examine ko. Tanong, Brother Jared, ayon sa post mo, patunayan mo na si Maria ay ina ng Diyos. Yan bang post mo na ginawa mo yung paksa natin, yun ba ay tama o mali? Tama yun, napakalino. Nung 43 ng Lucas, kasi nung isinusulat ko yun, ang nasa isip ko ng Diyos doon, yung anak ay wala ka namang mababasa sa Biblia na ang pinanganak yung ama, maliban na lang kung pumasok na ito, yung panganak ka rin. Ina na ni Johan yun. Kaya ina ng Diyos, kung 43 ng Lucas, reverado sa Panginoon, sa Greek word ay Krios. Kaya, hindi ko pinaka naman sa Pastor Johan. Okay, lawa ka na. Okay. Sa post mo, patunayan mo na si Maria, ang anak niya ay Diyos.
Tapos ngayon, sa pagde-deliver mo, Ikaw na, ikaw na. Ayos, ayos. Wala ka, kuha time. Segundo na. Hindi, ay, Jim ka. Wala po sinulat na anak niya, Diyos. Ang nakasulat doon sa post, inanak Diyos. Okay, bakit niya Sinungaling ka pinandigan? niya. Ang tanong ko lang, tungkol sa kanyang pinandigan. ina ng Diyos. Ay, sir. Mali. Sabi mo, si Maria, ina ng Diyos. Pero ang deliver mo ngayon, si Kristo ay Diyos. Yan ba ay sang-ayon sa iyong paksang ginawa o hindi? Sa ayon, di ko lang naman hindi sumasang-ayon dahil hindi ka nakikinig po. Tsukura ng Leyte tinungan dahil sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ilatag ako sa Pwede ng Pinapan, tsaka uno-uno ng Juan, etc. At Pwede sa isang Isaya, sa referado yung sa Panginoon na sinapupunan ni Santa Maria sa 1.43 ng Lucas. Kaya konsiderado si Santa Maria ay ina ng Panginoon kung Panginoon yung referado ni Cristo. Hindi naman pwede. Next question. Next question. Sa deliver mo ngayon, kasama na si Jesus. Sa post mo, patunayan mo na si Maria ay ina ng Diyos. But ang deliver mo, kasama na si Jesus. Dapat, ang tanong ko sa iyo, ba't mo hindi sinali? Ano ba no? Ang tanong ko, ba't hindi mo sinali na Diyos si Jesus? Kasi ang ating usapan, patunayan mo na si Maria, ina ng Diyos. Okay, natindihan mo tanong? Hindi Okay, ko. Hindi naman kasi pwede isali, wala naman sa video games yung kinumo. Kaya nung isinulat ko yun, nung itinag kong Diyos, referado yun kay Kristo dahil hindi naman pwedeng ipanganak yung Ama. Ang ipinanganak sa Webes sa Isang Isayas, ayon sa hula, at sa 1.43 ng Lucas na Panginoon, nasa sinapupunan niya, si Yeso Kristo yun, kaya konsiderado pa rin na si Santa Maria ay ina ng Panginoon, at yung Panginoon sa 5.20 at 20.28 ng 1 ay Diyos, kaya si Santa Maria ina ng Diyos. Ibahin mo yan, Pastor. Ibang tanong. Paulit na tanong, ba't mo hindi sinali si Jesus doon sa paksa mo, na patunayan mo na si Maria, ina ng Diyos na anak? Ba't hindi mo sinali? Yan ang tanong ko, ba't hindi mo sinali? At ngayon, sinali mo na. Sumagot ka pa? Ulit Sasagot na. Sige, pagbigyan natin. Kasali naman talaga si Kristo doon sa salitang Diyos. Huwag mo naman sabihin si Kristo tao. Dahil nung itinag ko Sige, ito. mukhang talaga siya ulit. Ang object ko, ba't hindi niya sinali doon sa paksa namin? Okay. Ang tanong niya, bakit hindi mo sinali? Hindi ko sinali? Sinali ko. Dahil nandun na mismo sa salitang Diyos niya. Dahil yung sabi ko, the sentence. Sa akin, hindi ka kasi nakikinig. Ang sabi ko, the sentence sa salitang Diyos. Referado kay Kristo yun. Time pause. Hindi referado sa'yo yun. Okay. Time start. Wait. So, refer kay Kristo yun. Tanong ko sa'yo, saan mo nabasa na sinabi ni Kristo na ina niya si Maria? Wala dito. Kasali na ito. Ang tawag dito, kapatid mo. Ang nakalagay dito. Ay, ang nakalagay dito sa 2:1 ng 1. Ang sabi ni Kristo sa 4. Jesus answered, Mother, I love you. Ikaw lang naman may ayaw kay Santa Maria. Okay, ano nga ba? Ay, ipapatanong. Sunod na tanong. Okay. Noong bang sinabi ni Maria na babae, tanong ko sa iyo, bakit tinawag niya si Maria babae, hindi niya tinawag na ina? Okay. Ewan ko, tanongin mo si Kristo, pero napakalino. Ito ang dibain mo, yung tinanong mo kanina. Sa 2:1 ng 1, Jesus answered, Mother, I love you. Gusto mo marinig kay Kristo yung masama. Ito, kung tayo mo tanggapin, no? Pumira ka naman. Yan ang dibain mo. Lumayo ka na sa tema, kasi Santa Maria ay ina ng Diyos. Time. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, kanina, na hindi alam at tanungin ko si Jesus. Tayo naman ang nagdidebate. Ba't sinabi ni Maria, minamahal na si Maria, ba't sinabi nila ni Maria at saka sa kanyang mga kapatid na si Kristo ay nagiging out of mind? Hindi naman yun ang tema natin kung si Kristo nasa out of mind eh. Ang tema natin, si Kristo, ang ina niya si Santa Maria, na tinawag siya sa Ang tipa ninyo ay si Maria, ina ng Diyos. Yun ang pinag-usapan ninyo. Okay, mayroon pang tanong? Hindi, ang tanong ko sa iyo, bakit ina si Kristo, ay ina si Maria ng Diyos? Ang tanong ko, bakit sinabi ni Maria o ang kanyang mga anak ay si Kristo out of mind? Ano ang problema yun? Kasama yun kasi si Maria yun eh. Objection na ito. Hindi nasa tema ang itinanong mo. Hindi naman natin yung tema si Kristo out of mind eh. Tanungin mo, kung bakit si Maria, bakit ina ni Kristo? Yan ang topic nyo, kung bakit si Maria ina ng Diyos. Okay, go ahead. Last one question. Okay, last one question. Ayon sa nakasulat sa Biblia, ang Diyos ay walang pasimula. Sa mga paksa na hindi mo naman ginamit kanina, at ngayon ginamit mo na, ang tanong ko sa iyo, ang Diyos ba ay may pasimula o wala? Wala. Pumira ka naman dahil referado sa Ama yun. At kasama rin si Kristo na nagkaroon ng pasimula nung isinubo ng Ama si Kristo sa 4:4 ng Galacia sa pamamagitan ng katawan tao na ipinagbigay ni Santa Maria kasama doon yung pagkadiyos sa 2:9 ng Colosas at nung pinanganak yun, tinawag si Kristo na Panginoon at Diyos. Kaya si Santa Maria, konsiderado ang ina ng Diyos. Time. Kailangan mag-iba.
sa negative ito sa pagkakit. Ato na taga-ano sa 6 minutos po ang negative. Kaya mapahayag na si Maria dili ina sa Diyos. Well, Time start now. Okay. Ito ang patunay ng mga kapatid. Kasi doon sa paksa namin, ang sinulat niya lang, para bang binodol niya ako eh. Doon sa paksa. teka muna. Time pause. Time pause. Yung patakaran, yung focus na tayo. Sige. Huwag ka na kumpiyansa. Saribat na lang. Moderator, pagalitan nyo, pinaparatangan ako ng bubudol. Hindi naman ako taga-siya. Ayon sa paksa namin, Time start. sa paksa namin, papatunayan niya na si Maria, ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Wala, hindi niya nilagay na si Maria, ina ng Diyos na anak na si Jesus. Kumbaga, nililang niya ko eh. Doon sa paksa, dapat patunayan. Sige muna. Ang ibig sabihin, focus ka lang sa papayag na si Maria, hindi totoo. Pinaratangan ako, manliligalan ako. Yun ang dapat mo ibigay sa ating mga kikinig ngayon na si Maria, hindi totoong ina ng Diyos. Well, Okay, time start. Yan naman talaga yung gusto mo dito eh. huwag tayo gumawa Time pause. kasi po, saribata lang gawin mo. Okay, well. Time start. Ayon kasi sa nakalagay sa kanyang post, doon ako sa post, papatunayan niya. Kaya nga ako nag-report doon eh, kasi yung patunay niya, Rolling. Hindi pa tayo pumasok sa ribatal. Okay, ang gawin mo kayo, ipapandidigan mo si Maria, hindi totoo ina ng Diyos. Yan. okay, ito na lang mga kapatid, ipain mo na lang diretso. Sabi ni Kristo doon sa Mark 3:19 to 31 to 32. Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung sumusunod sa aking mga utos. Yan po ay nakaklaro mga kapatid. Yung kanyang ina ay sumusunod sa kanyang utos. Ba't sasabihin niya ni Jesus kung si Maria at saka yung kanyang mga kapatid ay sumusunod sa utos? Hindi niya sasabihin yon kung si Maria at yung mga kapatid Okay ra ay ba di ang sumusunod sa reception utos. sa atong live? Kaya nga Kaya sinabi mo ni Kristo, nagkipat-kipat man ang ang aking ama, ang ang reception. aking ina, ay I-comment yung lang ninyo sumusunod kung sa okay ra aking ba o utos. Ay unsay tanong niya, kuan. ba't niya sinasabing Sa usmo nun. ang kanyang ina ay yung sumusunod sa utos? Ibig sabihin na mga kapatid, yung si Maria, hindi tinanggap ni Jesus na isang ina dahil hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Itong sabi, here are my mothers and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sisters and mother. Napakaliwanag mga kapatid, ba't niya sasabihin? Ba't niya sasabihin na ang aking ina ay yung sumusunod sa God's will? Kung sumusunod si Maria. Salamat. Okay ra Ito guys. pa. Ito pa mga kapatid. Anak ni Maria si Jesus. Ayon sa kanyang patunay. Pero ang nakasulat mga kapatid, nung sinabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na ako ay dito makatira sa bahay ng aking ama? Dito mga kapatid, pumasok, naguluhan si Maria. Ba't siya naguguluhan? Kung siya ay naniwala na si Kristo ay Diyos, ba't siya naguguluhan? At yan mga kapatid ay dalang-dala pa rin sa kanyang loob. Last Hindi 3 niya minutes. maintindihan mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ang inutuloy ni Jesus, na ang kanyang tunay na ina ay yung sumusunod sa utos. Iba kasi, si Maria kasi, hindi sumusunod kung babasahin natin mga kapatid dito sa Mark 6. Ito mga kapatid, sa Mark 6. Hindi, ito nakalagay. Only his hometown among the relatives and his own house is prophet without honor. Napakaliwanag mga kapatid. Pati yung kanyang, even his own family. Own family hindi siya inonor. Ba't ganun? Sila naman naniwala. Kung sila naniwala kay Kristo, ba't sila hindi naniwala? Ba't sinasabi nila? Even by his own family or even his own household did not believe in him. Do not believe in me. So sabi nila, paano natin yan i-harmonize? Pati si Maria at saka sa kanilang mga pamilya hindi naniwala. Pati relative hindi naniwala kay Kristo. Ang sinasabi lang ni Kristo, ang sumusunod sa kautusan o sa aking mga salita, yan ay ang aking ina. Bakit nagiging ina si Kristo?
biologically, maging ina. Pero spiritual, hindi. Objection. Okay. Time pause. Ginawa niya namang ina si Kristo, wala naman sa tema natin yun eh. Ang tema natin, si Santa Maria, ina ni Kristo o ina ng Diyos. Hindi si Kristo, Sorry. ina ni Maria. Oo. Ginagawa mong transgender si Kristo, matakot ka kapatid. Minsan din kasi, hindi natin, Nahirapan sa Tagalog eh. Nahirapan sa Kalisod. may mga hindi tayo alam na kasi mga salita. So, sorry na lang. Good. Pero ito nakalagay kasi, kung naniwala yung mga kapatid, ito pa, sa Otso, sa Mark. Ito, yung nakalagay. Kung 1 naniwala minute to pa- go. 1 minute to go. Kung naniwala pa sila, ba't sinabi ng kanyang ina na si Kristo ay he is out of mind? Ito po ay nakalagay talaga, nakabasa Ito, babasahin natin. Here are my mothers and my brothers. Who does God's will is my brothers and sisters and mothers. Ito ang sabi niya. Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung gumagawa sa God's will. Pero anong sabi niya? Anong sabi nila Maria? He is out of mind. Napakaliwanag Sinabi ni Kristo na yung kanyang mga kapatid, ang kanyang ina at sa kapatid, yung sumusunod sa utos ni Jesus. Pero anong sabi ng ina at sa iyong mga kapatid? Nawawala sa katinuan yan. Bakit? Kasi Time. kumakain si Kristo Okay. nito. Jadi, tapos na oras mo. Ang affirmative, bigyan natin ng 5 minutes for close. Sabi sa'yo, handa na tayo. Handa na kayo. Sige, simula ka na. Okay na? Ayon sa ating pagsabi na patutunayan ayon sa Biblia, sino ang ina ng Diyos? Si Maria o ikaw? Kategorika. Sino ang ina ng Diyos? Ikaw at Maria. Ayon sa paksa na ayon sa Biblia, si Maria o ikaw? Wala namang ina dyan eh. Objection, moderator. Diyos ang You tinatanong. are Time time pause. examination. Sumagot ka sa tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, ayon sa paksa, sino ang ina ng Diyos? Ayon sa Biblia, ikaw o si Santa Maria? Hindi mo maibig ka Pwede, ba? Yes, Ang sagot ko, Time Psalms 19 verse 2. Objection, moderator. Time pause. Objection. Ang tanong niya, sino ang ina ni Maria? Sino ang ina ni Kristo? Ang tanong ko sa kanya, ayon sa paksang na pag-usapan, na patutunayan, sino ang ina ng Diyos? Ikaw o si Kristo? Sige, Maria, Maria. Ikaw o si Maria? Sagot. Ang sagot ko dyan Time start. yan ay question na ano yun, maling question yun. Kung mo ulitin, tanong lang iba. Counter objection, moderator. Kasi kung mali yung tema, ba't niya pinatulan? Hindi pumapatol pala siya sa mali. Nakinig mo kanyo, hindi siya sumasagot. Hindi siya sumasagot. Sunod na tanong. Puntos na yun. Puntos na. Sa 4:4 ng Galacia, sino yung ipanganganak na anak ng Diyos sa pamamagitan ni Santa Maria? Ikaw o si Kristo? Hindi naman yun ang tema namin. Objection, moderator. Time starts. Time pause. May sagot ako 1 minute. 30 seconds na. 30 seconds lang. Ang tanong, ulitin ang tanong. Sa 4:4 ng Galacia, sino yung ipinanganak ni Santa Maria na isinupo ng Diyos? Okay. Ikaw o si So, Kristo? ano naman tanong? Sino ang ipanganak ni Maria? Ikaw o si Kristo? Time start. Sa tema namin, Mr. Moderator, hindi kasali si Kristo doon. Diyos lang ang sinabi niya. But Pero, yun, kasali ka. Time pause. Time pause. Sagutin mo. Sino ang ipanganak ni Maria? Dahil po, ang inyong laris ngayon, sa Tagalog laris. Binaglan ng tugian. Nagkito kayo, ang Maria. Ito ba, ina ba siya o hindi? So, ang pagkaina, kasali sa tanong niya, sino ang ipanganak ni Maria? wala naman sino pinanganak Maria? Wala naman sa paksa namin. Ito. Mayroon si Maria. Si Maria, mayroon Maria. Mayroon Maria. Si Maria, topic niyo. Tama. Ang tanong niya, sino ang anak ni Maria? Yan ang topic niyo. Time pause. Si Jesus. Ayun. Jesus. Time start. Sunod na tanong. Ngayon, Di, may- sino yung Jesus na may yun? 30 seconds pa. 28 ng Juan? Diyos o pusa? Okay. Sino naman si Jesus? Diyos o pusa? Bakit sila din yung pusa? Sabi niyo, moderator. Okay, sige. Go ahead. Diyos, Jesus. Ayun. Salamat. Tama. Diyos, Jesus. Pero ito, Pildi na. Diyos si Jesus. Pero hindi ko sila nila sa kanyang paksa. Guys, At tama na, guys. mapatunayan na lang, si Maria ay ina ng Diyos. Hindi niya sinali na ina ng Diyos na si Jesus. Hindi niya sinali yun. Binodo niya yung mga tao. Sunod na tanong. Ngayon, kung Diyos si Jesus at yun ay pinanganak ni Santa Maria ay sa 4:4 ng Galacia, ano ba ang kay Santa Maria kayo nung pinanganak niya Diyos? Okay. Ina ng Diyos o ina mo? Okay. Si Maria, kung siya mo tawag ni Maria kay Jesus, anak mo niya, na Diyos man si Jesus, kung siya may tawag mo ni Maria. Go ahead. Ina ng Diyos na anak. Panalo na tayo. Panalo na. Si Maria, ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Pero hindi niya sinali sa paksa. Hindi niya sinali sa paksa na
si Jesus. May Diyos eh, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu. Pero hindi ka kasali sa paksa. Magpapatay ko! Sunod na tanong. Anong kahulugan nitong nakanomina sakta sa original scripture? Mr. Moderator, wala kaming sinabi. Hindi kasali yan. Hindi kasali yan. Hindi naman titiyan kasi Oo. Great. Hindi naman pwede sali yan. Ibang tanong. Ibang tanong, time start. Sa 1:43 ng Lucas na hawak ko sa ng translation, ano ang kahulugan ng mater mo kayo at sino yung kayo? Ikaw o si Kristo? Ang tema natin, papatunayan mo. Ang objection mo Oh. Okay, Jose. Kasa. Time. Guys, daog na ta. Position, Jose. Yung undercross, sumunod ka sa tanong, napapagkalataan ka ng nagiging. Para makiha, para maintindihan niya. Hindi mo lang sa salita ng Tagalog. Kasi huwag ka lang magamit yan. Hindi, Moderator. Kailangan ito, hindi tayo mag-aisa. Sige, sige, sige. Kasi ibang lingwahe yan. Ang Tagalog mo gamitin mo sa tanong para maklaro na. Okay, go ahead. Sa 1:43 ng Lucas, sino yung Panginoon at sino ang ina mo? Si Kristo na Diyos at ang ina niya si Santa Maria kaya ina ng Diyos o ina mo? Sagot! Si Maria nga ang ina, pero hindi mo sinabi sa paksa natin na si Kristo. Okay. Yan, napakasimple yan. Umayawan mo ng minute. Oh, yun sa aming paksa, papatunayan niya na si Maria, ina ng Diyos. Hindi niya sinali sa paksa namin na ina ng Diyos na si Jesus. Bakit sinali mo? Sa salitang paksa na Diyos, kasama ba si Kristo yung na Diyos o si Kristo ay pusa? Iwan ko sa'yo. Objection mo dito. Time pause. Tignan mo. Pilosopo ka pala ito eh. Hindi siya sumasagot sa tanong mo. Continue. Time start. Time start. Ulit ang tanong. Ayon sa paksa natin na si Santa Maria, ina ng Diyos, sino yung Diyos ngayon na subject of the sentence ayon sa 1:43 ng Lucas? Ikaw o si Kristo? Ito, sagot. Dapat sinali mo. Objection mo dito. Time pause. Time pause. Graduate ka na. Time pause. Hindi pa ako tapos mag-ano, moderator. Okay, time start. Ang tanong ko sa'yo, sa paksa natin, premise ito, moderator ha? Okay. Si Santa Maria, o patutunayan ko si Santa Maria ay ina ng Diyos. Sino yung Diyos na yun? Si Kristo ba sa 1:43 ng Lucas, kaya si Santa Maria ina ng Diyos? O ikaw? Ito ang sagot. Hindi ako. Si Kristo yun. Teka muna. Pero ito ang sagot ko. Ito ang sagot ko. Dapat sinali mo sa paksa. Dapat sinali mo sa paksa para ako ay talunin mo. Hindi mo sinali sa paksa, mabubudol ka eh. Alam mo kasi. Huwag ka mahusga. Ang karapatan mo, sagot lang at huwag mo isaling pagmusga sa ribatan na. Last question. Last kayong hindi kasali si Kristo sa paksa. Ngayon, kung si Santa Maria ay ina ng Diyos, kasama ba si Kristo doon sa pagkadiyos o ikaw ang kasama doon? Hindi ako kasama si Kristo yun. Pero dapat. 30 seconds. Hindi mo kasi nilagay mo sa kaputi mo. Huwag mo sana nilagay mo sana doon sa paksa natin. Kasi nilagay mo sa kaputi mo. Kung baga, binigyan mo ng ikog. Okay, yata sa ribatan. 3 second lang. 1 minute, second lang. Hindi, ayun, ribatan mo na. 5 minutes, 5. Ay, duha Ibang harap sa ribatan. Okay, sa pagkakaroon sa sipo, basta doon ay debate, ang unang magribatan ang negative. Kaya may negative, ikay unang ribat. Apilang kay ubos, kasuko, ipayay na diya, kaya mo reklamo. Okay, 5 minutes, wait. Okay. Tinanggap ko ang kanyang hamon. Kasi alam ko kulang eh. Alam ko ang kanyang inspiration eh. Sasali niya si Jesus. Alam ko yun. Kaya tinanggap ko. Pero susunod, Bro Jerry, isama mo si Jesus doon sa paksa. Huwag mong bigyan ng ikog sa kaputi mo. Kasi yung kung ano yung nakasulat, ano yung ating pinag-usapan, yan sana ang ating pag-usapan. Ang problema sa'yo, yung sa isipan mo, isinali mo na si Jesus, hindi mo sinali sa paksa. Dapat sinali mo para matalo mo ako. Yan ang problema sa'yo eh. Kung baga, budol ba? Di alam ko yun. Wala. Relax. Bawas na, bawas. Sunod, ikaw naman tumira. Di ba? Tinanggap ko yun. Kasi alam ko yun. Naapunod dulo yun kang Kristo. Pero sana, sinabi niya, papatunayan ko, doon sa paksa namin, sinulat niya sana, papatunayan ko na si Maria, ina ng Diyos na anak na si Jesus. Yan, talo ako niyan. Pero ano kanya? Papatunayan ko na si Maria, ina ng Diyos. Ang tanong dyan, kung ako sa kusay, sinong Diyos ang nasa isip ko? Di ba yung nasa Psalms 90, verse 1 and 2, at saka yung sa Genesis, at saka yung sa Revelation na Alpha and Omega? Di ba? Yan ang nasa isip ko.
Paano kung naisip niya yung pala si Jesus, di hindi kami magkatalo doon? Dapat linagay mo para matalo mo ako. Hindi mo kasi, inisip yung paksa eh. Oh, ito ngayon, sinasabi mo, si Maria, ina ng Diyos. Ha? Ina ng Diyos. O bakit sinabi pa ni Kristo? Yung aking ina, ay sumusunod sa aking mga salita. Bakit niya masasabihin kung si Maria ay sumusunod? At saka kung kinilala din na, kung minahal niya talaga si Jesus, bakit niya sasabihin, si Kristo, he is out of mind. Wala sa tamang kaisipan. Bakit? Hindi daw nakakain. Ito basa. Hindi ko na lang babasahin. Kasi maraming tao at si Kristo walang time sa pagkain. Kaya anong sabi ni Maria? Nawala ang katinuan sa kaisipan ni Kristo. Yan, mababasa yan. Napakalinaw mga kapatid. Kaya anong sabi ni Kristo? Ang aking ina ayong sumusunod sa sa aking mga salita. O sa aking mga salita. Talaga namang yung mga apostol, kinikilala nila si Maria kasi sabi nila, yung ina mo nasa labas. Yung ina nasa labas. O kahit niya si Kristo, nakapako na sa krus, sinasabi niya pa, babae, di ba kita sasabihin babae, napakawala namang respeto ni Kristo. Sasabihin niya, babae, kanyang ina, ikaw, mama mo, sasabihin mo na, babae, Last 2 minutes. yung anak, mayroon bang ganoon? O tapos kung ikaw si Kristo, kung ikaw si Kristo, doon sa kana, yung naubos na yung alak. Sasabihin ba ni Kristo, babae, hindi pa ngayon ang araw. Ba't hindi sasabi, ma, hindi pa ngayon ang araw. Napakawalang respeto naman ng Kristo. Kasi hindi niya kinikilala si Maria. Nagrespeto siya bilang sumana sa Lucas 2. Sumusunod siya. Pero hindi niya kinilala ina kasi, napakaliwanag mga kapatid. Ang sumusunod sa kanyang mga salita, yon ang kanyang ina, spiritually. Biologically, si Kristo ay naging daanan si Maria. Hindi naman ako tutol doon, pero hindi yan ang aming paksa. Kanya nga bro Jarin, sa susunod, kung gumawa ka ng paksa, 1 minute to go. kumplituhin mo. Hindi yung nakumplito, nagsulat ka ng paksa, kinukumplito mo, sa kukuti mo. Huwag ganun. Di mo ako mabudol. Kaya nga sumasagot ako si Kristo yun. Pero dapat sinali mo doon sa paksa. Talo na ako doon. Kung sinali mo sa paksa, talo ako doon. Paano kasi? Hindi mo sinali. Ang iyong Diyos na yung Diyos na yung sinulat mo sa paksa. Yung sa aking kukuti naman yung Diyos na Diyos na yung nasa Old Testament. Paano tayo magkasundo doon? Diba? Dapat kumplituhin. Kumplituhin. Kaya nga sabi ko, ang Diyos yung walang pinagsimulan. Since the beginning. In the beginning God created the heaven and earth. Paano niya? Sinabi nga niya na yung kanyang ina ay yung sumusunod sa kanyang utos. Ibig sabihin lang yun. Napakaliwanag yun. Na dinideny ni Kristo yung pag-ina ni Kristo dahil hindi si Maria, hindi sumusunod. Time! Kita na sa negative, ibuhos na niya, ibuhos. 5 minutes. O niya, atos mabawasan din niya ang atake. Ang ato affirmative. Safety. When? Congratulations, sa iyong pagkatalo. At ngayon, hindi pa inatin yung sinabi niya kasi malingan sapagkat bawal yung mag-objection dito. Ngayon, inasamahan si Santa Maria. Hindi po pinagalitan ni Maria si Cristo, hindi na mahal ni Santa Maria si Cristo. Ikaw, nung bata ka, pinaluhod ka pa sa mundo eh. Ibig sabihin pala, ikaw natin ka na ako. Dilema ka dyan eh. Kaya lahat ng tanong natin, inatraki na rin yung paksa eh. Sabi, sana naman kung gagawa ka ng paksa, sana kung pedo mo. Paano ba sa iyo? Kristo, hindi Diyos? Kailangan ba? Diyos, tunay, Diyos Kristo, kasi nakalagay kay Andres ng Bible sa kanila. Ito naman talaga ito yung pansinente yung tao ito yun. Ayaw na lang kita murahin eh. Kasi kung sasakali naman kita dito, masyado namang masama yun. Dahil pinasama mo yung kinala sa Santa Maria. Pati si Kristo, pinasama mo. Biruin mo yung Diyos, pinasama mo. Kung pwede ka lang sakali, masasakali kita eh. Kaso baka makatulong ako sa iyo. Kaya iibahin natin yung tema na ipipresenta niya. Napangontra sa ating tema. Ngayon, ayon sa Biblia, hindi pa talaga ina ng Diyos si Santa Maria. Napakalinaw, inamin niya sa 20:21 at sa Maksan na yung ina ng Diyos ay si Santa Maria na isinuko ng Diyos sa pamamagitan ng paglilihi niya sa ating Panginoon Kristo ayon sa 4:4 ng Galacia. Nagiba niya ba? Hindi. Nagiba niya ba ang 1:43 ng Lucas? Hindi. Nagiba niya ba ang 26 ng Isaiah? Hindi. Wala siyang naigiba. Doon ka pumunta ka sa
baka may nagde-demolish doon, yun na lang ang ibay mo. Dahil ever mo magigiba ang aral ni Cristo, dahil pinasulat kay Lucas, na si Santa Maria ay tinawag na ina ng Panginoon. O sa Greek, Mater o Reo. At yung Reo, referado sa Teo na si Cristo na nakita ni Apostol Tomas sa 20 Kaya congratulations, graduate ka na. Graduate ka na sa impyerno. This 27. Hindi siya nilalain ng Apostol Tomas. Kailangan mong tanggapin, tinanggap niya eh. Tinanggap niya eh. Na ano? Na si Santa Maria ay ina ng Diyos na si Jesus. Inamin niya ba? Inamin niya. Ibig sabihin, napatunayan natin, si Santa Maria, ayon sa Biblia, ayon sa tema, at ayon na rin sa kanya, ay tunay na ina ng Diyos, na referado ng Panginoon, na nakita ni Santa Elizabeth sa 1:43 ng Lucas, na ipinanganak ni Santa Maria, na ayon sa hula, sa Biblia ng Isaias, ang ipanganganak na bata ay tatawagin makapangyarihan ng Diyos. Para sa kanya, kulang pa yun. Ibig sabihin pala sa iyo, si Kristo hindi Diyos. Gusto mo ba nakalagay yung address ng bahay? Nasa langit na ng address yun. Basahin natin sa Testamento. Kung kayo may muling tulungay na kalapit ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nasa itaas sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kamay ng Diyos. Kaya, ayon sa akin, ayon sa doktrina ng simbahan, yung ina ng Diyos, yung Diyos na nakalagay doon, si Kristo, dahil hindi mo naman pwedeng itanggi si Kristo. 2 minutes to go. Sapagkat kung itatanggi mo, si Kristo ay hindi Diyos, na ipinanganak ni Santa Maria sa pamamagitan ng katawang tao, graduate ka na, lumipat ka na sa Iglesia ni Manalo, Joan. Diba? Ganun lang naman yun eh. Eh kaya, sabi mo, magbubudol ako. Kahit kailan di ako umutang ng pera sa iyo, no? Masama naman yata ang panatang yan. Ako'y nangangaral, pararatangin mo, magbubudol. Aba, that is too personal. Kasi kung gusto mong personalan, gusto mo paramihan tayong muli. Kasi hindi ka papakulan na dahil masama yan. Pero huwag mo naman sabihin na ako'y nagbubudol dahil never ako na umutang ng pera sa iyo, sa pamilya mo, etc. at kahit sa kanino kilala mo. Dahil hindi ako magbubudol, alam ko masama yun. Ikaw naman pala, alam mo naman pala magbubudol ako para sa iyo, tumato sa magbubudol. Eh, ang sabi sa unang Thessalonica 5:22, layuan yung bawat anyo na mas kapatapit ka sa akin lapit. Kasi ba ako? Joan, gusto mo ba ako? Masama naman eh kaya sa isipin ng unang kurito, pakikiyapit sa kapwa lalaki at gawain ng mga liko. Kaya napatunayan natin, ayon sa Biblia, ngayong Diyos o anak ng Diyos na si Kristo na isinugo sa pamamagitan ng aing katawan sa 15 ng Hebreo sa pamamagitan ni Santa Maria Virgen ay ina niya si Santa Maria at ang pinanganak ni Santa Maria si Kristo Diyos. Kaya si Santa Maria konsiderado ina ng Diyos na referado sa 1:43 sa Lucas ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. 30 seconds. Kaya salamat ha, Johan. Kumain mo talaga. Wala naman tayo. Oras. Kaya kwenta natin. Negative, affirmative, Kristo. Okay. Salamat. Wala ka kiss. Sabay mo na sponsor rin. Wala.